Ruth chapter 1. At nangyari, ng mga kaarawan, nang humatol ang mga hukom, na nagkagutom sa lupain, at isang lalaking taga Bethlehem, Huda, ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa, at ang kanyang 2 anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi, at ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Mahalon at Chilion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Huda, at sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay, at siya'y naiwan at ang kanyang 2 anak. At sila'y nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa'y Orpha at ang pangalan ng isa'y Ruth. At sila'y tumahan doon na may 10 taon. At namatay kapwa si Mahalon at si Chilion, at ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, bumangon siya na kasama ng kanyang 2 manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan, at ang kanyang 2 manugang na kasama niya, at sila yumaon upang bumalik sa lupain ng Huda. At sinabi ni Noemi sa kanyang 2 manugang, "Kayo yumaon, na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa." Nang magkagayoy, kanyang hinagkan sila, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kanya, "Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan." At sinabi ni Noemi, "Kayo'y magsibalik, mga anak ko. Bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik, mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa. Kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkakaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Huwag, mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin." At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli, at hinagkan ni Orpha ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. At sinabi niya, "Narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag." At sinabi ni Ruth, "Huwag ipamanhik na kita'y iwan, at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon, at lalo na, maliban ang kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin." At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayoy yumaon silang 2 hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari, nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay napataka sa kanila, at sinabi ng mga babae, "Ito ba'y si Noemi?" At sinabi niya sa kanila, "Huwag na niyo akong tawaging Noemi. Tawagin niyo akong Mara, sapagkat ginawa ako ng kapait-paitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno, at ako'y iniuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit niyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay nagpatotoo laban sa akin, at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat." Sa gayoy nagsibalik si Noemi at si Ruth sa Moabita,
na kanyang manugang na kasama niya na nagsibalik mula sa lupain ng Moab at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng sebada. At si Noemi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Booz. At sinabi ni Ruth sa Moabita kay Noemi, "Paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niya aking kasumpungan ng biyaya sa paningin." At sinabi niya sa kanya, "Yumaon ka, anak ko." At siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mga mang-aani. At nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na nauukol kay Booz na sa angkan ni Elimelech. At narito, si Booz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga mang-aani, "Ang Panginooy sumainyo nawa." At sila'y sumagot sa kanya, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon." Nang magkagayoy sinabi ni Booz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga mang-aani, "Sinong babaeng ito?" At ang lingkod na katiwala sa mga mang-aani ay sumagot at nagsabi, "Siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab." At kanyang sinabi, "Isinasamo ko sa iyong pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga mang-aani sa gitna ng mga bigkis." Sa gayoy naparoon siya at nagpatuloy sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya'y nagpahingang sandali sa bahay. Nang magkagayoy sinabi ni Booz kay Ruth, "Di mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga bataan." Nang magkagayoy nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, "Bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako? Tangang ako'y taga-ibang lupa." At si Booz ay sumagot at nagsabi sa kanya, "Ipinatalasta sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at iyong ina, at ang lupang pinanganakan sa iyo, at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niya iyong kakanlungan." Nang magkagayoy kanyang sinabi, "Makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw, at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila." At sa pagkain ay sinabi ni Booz sa kanya, "Parito ka at kumain ka ng tinapay, at basain mo ang iyong subo sa suka." At siya'y umupo sa siping ng mga mang-aani, at iniabot niya sa kanya ang sinangag na trigo, at siya'y kumain, at nabusog at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Booz sa kanyang mga bataan na sinasabi, "Pamulutin niyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis, at huwag niyo siyang hiyain. At ihugot din niyo siya ng ilan sa mga bigkis, at iwan niyo at pamulutin niya, at huwag niyong hiyain siya." Sa gayoy namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw, at kanyang hinampas yaong kanyang napamulot, at may isang epa ng sebada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan, at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang napamulot, at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya'y nabusog. At sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, "Saan ka namulot ngayon? At saan ka gumawa? Pagpalain nawa yaong lumingap sa iyo." At itinuro niya sa kanyang biyanan kung kanino siya gumawa, at sinabi, "Ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Booz." At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, "Pagpalain nawa siya ng Panginoon,
na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kanya, ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin. At sinabi ni Ruth na Moabita, oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. At sinabi ni Noemi kay Ruth na kanyang manugang, mabuti anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila, at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Sa gayoy nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Boaz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sebada at pag-aani ng trigo, at siya'y tumahang kasama ng kanyang biyanan. Ruth chapter 3. At sinabi sa kanya ni Noemi na kanyang biyanan, anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo? At ngayon wala ba rito si Boaz na ating kamag-anak, na ang kanyang mga alila ay siya mong kinasama? Narito, kanyang pahahanginan ng sebada ngayong gabi sa giikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis, at magbihis ka at bumaba ka sa giikan. Ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari paghiga niya na iyong tatandaan ang dakong kanyang hihigaan, at ikaw ay papasok, at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa, at mahiga ka, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kanya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya'y bumaba sa giikan, at ginawa niya ang ayon sa buong iniutos sa kanya ng kanyang biyanan. At nang si Boaz ay makakain at makainom, at ang kanyang puso'y maligayahan, siya'y yumaong nahiga sa dulo ng bunton ng trigo, at siya'y naparoong marahan, at inalisan ng takip ang kanyang mga paa, at siya'y nahiga. At nangyari sa hating gabi, na ang lalaki ay natakot at pumihit, at narito, isang babae ay nakahiga sa kanyang paanan. At sinabi niya, sino ka? At siya'y sumagot, ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. At kanyang sinabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko, ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una. Sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao, maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi, sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit, gayunman ay may kamag-anak na lalong malapit kay sa akin. Maghintay ka ngayong gabi, at mangyayari sa kinaumagahan, na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak. Ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo. Kung paano ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. At siya'y nahiga sa kanyang paanan hanggang sa kinaumagahan. At siya'y bumangong maaga bago magkakilala ang isa't isa, sapagkat kanyang sinabi, huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa giikan. At kanyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan. At hinawakan niya. At siya'y tumakal ng 6 na takal na sebada, at isinunong sa kanya, at siya'y pumasok sa bayan. At nang siya'y pumaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, ako nga anak ko. At isinaysay niya sa kanya ang lahat na ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, ang 6 na takal ng sebadang ito ay ibinigay niya sa akin, sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumaroong walang dala sa iyong biyanan. Nang magkagayoy sinabi niya, maupo kang tahimik anak ko, hanggang sa iyong maalaman kung paanong kararatnan ng bagay, sapagkat ang lalaking yaon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito.
Ruth chapter 4. Si Boaz nga'y sumampa sa pintuang bayan, at naupo siya roon. At narito, ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Boaz ay nagdaan. Sa lalaking yaoy sinabi niya, "Oy, kuwan, lumiko ka. Maupo ka rito." At siya'y lumiko at naupo. At siya'y kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, "Maupo kayo rito." At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, "Ipinagbibili ni Noemi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking inisip na ipahayag sa iyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin ay tubusin mo, ngunit kung hindi mo tutubusin ay saysayin mo nga, upang matalastas ko, sapagkat wala nang tutubos na iba pa liban sa iyo, at ako ang sumusunod sa iyo." At sinabi niya, "Aking tutubusin." Nang magkagayoy sinabi ni Boaz, anumang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Noemi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, "Hindi ko matutubos sa ganang akin. Baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang aking matuwid ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos." Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit. Upang patutuhanan ng lahat ng mga bagay, hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa. At ito ang paraan ng pagpapatutuo sa Israel. Sa gayoy sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, "Bilhin mo sa ganang iyo," at hinubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni Boaz sa mga matanda at sa buong bayan, "Kayo'y mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, at lahat na kay Chelion at kay Mahalon sa kamay ni Noemi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Mahalon ay aking binili na maging aking asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid, at sa pintuang bayan ng kanyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na ito." At ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, "Kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Efrata, at maging bantog sa Bethlehem. At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Fares, na ipinanganak ni Tamar kay Huda, sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo, sa batang babaeng ito." Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth, at siya'y naging kanyang asawa, at siya'y sumiping sa kanya at pinapaglihi ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Noemi, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon, na hindi ka binayaan sa araw na ito, na mawala ng isang malapit na kamag-anak, at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya, at siya'y mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak." At kinuha ni Noemi ang bata at inihilig sa kanyang kandungan, at siya'y naging yaya. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, "May isang lalaki na ipinanganak kay Noemi," at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai, na ama ni David. Ito nga ang mga lahi ni Fares. Naging anak ni Fares si Hezron, at naging anak ni Hezron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon, at naging anak ni Salmon si Booz, at naging anak ni Booz si Obed, at naging anak ni Obed si Isai,
at naging anak ni Isai si David.